Third po, Prof. Katlo po. Nasa taas yung Baitang 7 mo, nasa first line yun. Diba? Sige po, Prof. Gawin nyo na gano'n. Okay po, Prof. Okay. Diba? Yung mga kasaysayan, tama? Po. Yes po, Prof. Okay, so related sa... Pakikipagkapwa po. Alright, so let's do this. Okay, so... Ito lang to. So ano lang to, as it is lang kayo dito? Yes po. Okay, dito... Yung sa... Yes po. As is lang din pero sa lang ito. din. Yes po. Okay. Sige. So, dito, anong value natin? Maingat na paghuhusga po, Prof. Okay. Prudence po. Lumabas ba siya dito? Yes po, Prof. Nasaan yung maingat na pag... Ayan po. Nasa dulo. Nasa dulo? Yes po, Prof. Ideally, when you have an affective objective, wala siya sa dulo kasi baka matabunan siya ng maisip na cognitive lang to. Okay po. Naiintindihan ba? Yes po, Prof. Nasa taas siya. Pagkatapos ng verb, lalabas na siya. Kasi Okay. pag tignan mo, na ipapahayag ng malinaw ang opinion tungkol sa kahalagahan, nakasaysayan, sa pakikipagkapwa, sa kasalukuyan, di ba lahat yun cognitive? Yes po, Prof. Okay. So, naintindihan na. Yes po. Yes. Apo, Prof. Ingat na paghuhusga, usually after the verb yan. Para Alright. tumama. Para hindi ba confuse yung babasa sa'yo na anong nangyari, bakit bakit parang nauna yung, baka sabihin nila cognitive pa. So, paano natin gagawin to? Siguro po, Prof. Anong verb natin? Na ipapahayag po. Saan yan? Anong number yan sa ano mo? Sa affective objective verb. Number 8 po. Ay, Nasa page 38 ako Apo, Prof. Anong number? Nakakapayag ang number 8. Sorry, Prof, na mag-accounting. So this is the value. So anong verb natin? Um, 22 po, Prof. Ano yung 22? Nakakapagpahayag ng maliwanag. 22. Nakapaninindigan ako. Ang 22 ko, nasan ka? Sa page 38 po, Prof, diba? Oo. Prof, wala po pala dito yung sa cognitive po yata kami nakapagtingin. First, sa... Mag-share ako ng screen ko ulit diba? Para makita nyo. Okay. Nahawakan mo. Ay, okay po, Prof. Ano na, nakita mo na. Wait lang po. Diba? Na mali pala tingin ko kanina. Oo nga, kaya mali-mali ang sagot mo. So, ano na, babalik na ako sa lesson plan Pareho na tayo ng tinitignan Yes po, Apo, Prof. Prof. Pareho na tayo ng tinitignan. Okay, sige. Yan yung sinasabi ko sa mga kaklase nyo. Baka kung saan tumingin. Okay, go. So, ito pa rin yung value natin. So, anong gagawin natin para maging effective yan? Anong verb? Hindi po ba, Prof, nakakapagpahalaga? Hindi. Alam mo yung nakakapagpahalaga, overuse yan. Yan ang ginagamit ng karamihan ng mga teachers na hindi marunong gumawa ng affective objective. Ay, sorry. Hindi, totoo naman Okay. I'm referring to seasoned teachers na hindi BE major talaga. Apo. Feeling kapag nilagay nila yung verb na yan, safe na sila. Pero pag binasa mo, cognitive pa rin yun. Hindi Yung naman. yung po kaya, Prof, yung nakapagpapatibay ng maingat at paghuhusga. Okay, nakakapagpatibay. Anong number?
Yung number, ano po, 28. 28. So, paano masasabihin? Ayan, nakakapagpatibay. Sige. Paano masasabihin yon? Sa pagtatapos ng klase, ang mga mag-aaral ay inaasahan na ano? Nakapagpapatibay ng maingat na paghuhusga Tuloy. para makaharap ang mga isyu ng bayan. Sa pagharap ng mga isyu ng bayan. Ano ba ang di ba ang topic, ang main dito pag sa ang focus, ano yung content nyo? Ano yung topic nyo? Anong nilagay nyo sa topic? Yung ano po, impluwensya ng kasaysayan sa pakikipagkapwa. Okay. So, bago lang ha. Kasi baka mawala kayo. Nasa mo yan? Sige, ulit. Yun po. Ano sasabihin mo rito ulit? Ano yung verb mo? Nakapagpapatibay. Ng maingat. Na paghusga Okay, tapos sa pagharap ng mga isyu ng bayan. saan yung sa pagharap sa mga issue ng bayan? Nasaan yung sa mga LCs? Sa psychomotor po ata yun. Wala. Hindi. Wala. Hindi kayo pwede basta maglagay ng wala sa language niya at wala sa LC, di ba? Ito pong letter B, yung kasalukuyang issue ng bayan. Kung saan po. Saan? Oh, yun. Sige, ulit na. Bali po, nakapagpapatibay ng maingat na paghuhusga sa pagharap ng mga issue ng bayan. Okay. Baka yun, pwede pa. Okay na? Yes po, Ako Prof. pa. Sige. Pwede tayo doon ha. Sa psychomotor, wala naman tayong problema. Papunta na tayo dito. Okay, maganda naman yung mga materials nyo. Just make sure na meron. Okay, so patignan natin to. Tinatapatan na ano yung motivational activity gagawin nyo? Values voting po, Prof. Ano? Values voting po. Paano itong values voting? Parang bibigyan po namin sila ng situation, tapos kung a-agree ba sila or hindi. Like, kagaya po nan, kung nabuhay ka noong panahon ng Katipunan, pipiliin mo bang tumulong sa bayan? Okay, isa lang? Yes po, Prof. Bakit ganun? Bakit isa lang? Bali, ito pong mga tanong po sana namin, Prof, yung Alam pwede. mo, ganito, di ba ang sinasabi dito, mga, mga kasaysayan ng bayan, tama? Yes po. Okay, para ma-hit nyo sila, hindi ganito agad, para ma-hit nyo sila, mag-focus muna kayo dito, as a short activity, ask them to identify, ano ba yung mga tumatak na mga kasaysayan ng bansa natin. Okay po. Nag-gets niyo ba yung idea? Yes po, Prof. Oo, ipaano lang niya, pakuha niya lang sa kanila. Okay? Tapos, kasi magagamit niya yan sa pag-enrich ng abstraction. So, ito yung mga kasaysayan na bansa na tumatak. Behind every event, historical event na yan, merong pagpapahalaga yan sa pakikipagkapwa, di ba? O Yes po. O yung gano'n. So, ayun, humingi kayo sa kanila ng mga samples, pwede yung unang panahon, pwede yung recently lang, ganyan. Sige po. Sulat nyo. Kasi ito, malabo to eh. Hindi siya, hindi to good, springboard para dun sa lesson nyo. Yes Mga po. kasaysayan. Nag-gets nyo na kung Yes po, bakit pa. Prof. Apo. Okay. Sige, ngayon, gagawa kayo ng question. Ang mga possible questions nyo dito. Sige nga. Ano mga sample na palagay yung bibigay nila na mga kasaysayan? Siguro po, EDSA Revolution. EDSA Revolution. Yun. Ano pa? Pandemic po. Okay. Historical. Yung colonial po sa Espanyol. Oo, pwedeng yun,
mga kasaysayan ng bansa. Pero dapat, doon, pag sinabi nilang colonial, kasi defeat yun agad sa atin, di ba? Yes po, opo. Opo. Dapat ang lulutang doon, parang ano yung parang ginawa na kasi ang bibigyan niyo na focus dito. Ito yung mga, hindi lang pinabayaan yung nangyari na yun, nag-aklas din. As nag-aklas yung mga yon, yung mga propagandists natin at sa revolutionaries natin, hindi lang para yun sa kanila kundi para yun sa kapwa Pilipino nila. Parang gano'n. Opo. Yes po, Prof. Oo. So pagka sumagot ng colonial, sasabihin mo, tama naman kayo, di ba? Tagal natin na under sa blah blah blah. Pero may ginawa ba? Di ba? May ginawa ba? Yes. Pilipino. Ganon na. Kasi pag lang na sinulat yun, baka lumabas lahat, puro defeat. Death march. Parang ganon Yes po, lahat. yes. Opo. So i-filter niyo yun. Ganon. Sa tatlong simpleng questions lang. Alright. Kung parang one question I think would be good is, ano yung commonality dito sa lahat ng historical events na? Yes po. Lulutang yun lulutang yun na para sa bansa, para sa tao, parang gano'n. Di ba? Opo. Yes po. Shoot na kayo, way better than this one. This will not, catch their attention. Right away, mag-throwback yan pagka history na, maganda yan. So, eto, Ano po yung strategiya po namin pag gano'n? Same as values voting pa rin po. hindi in values voting, definitely not. Situational na po. Hindi rin siya situational. Hindi rin siya, kasi factual yun di ba? Yes Opo. po. So, anong tawag? Yun, Analysis. hanapin nyo. Opo. Sige po, Prof. Factual yun, hindi siya katang-isip dahil hindi naman natin gawa-gawa yun. So, eto, usapan na natin to. Ano raw ang bagay na activity para dito? Letter A pa lang to, di ba? Tama ba? Opo, Prof. Sige. Ngayon, sasabihin niyo sa akin, ma'am, align sa LC ang activity namin. Sige. Parang konti lang po yung na-touch, Prof. Oo, hindi siya active, Yes di ba? po. Opo. Konti lang po. Kasi dalawa po yung ginamit namin si Jose Rizal, si Andres Bonifacio. Oo, impluwensya ng kasaysayan ng bansa sa pakikipagkapwa. Palagi ko, dito, dapat siguro, kasi nailalarawan ng anong naging influence ng historical event na yun na nakatulong sa pakikipagkapwa. Diba dapat ganun yung Yes po, Prof. So, ano yung pwede niyong gawin para doon? Ito po, Prof, yung pwede mga community pantry, yung mga Recent na yan, Opo. Recent na yan. Pwede naman yan. Siguro, kayo nung unang panahon, like, kila Tandansora, ganyan, tapos yung mas recent, tapos yung pinaka-recent. Kahit tatlong, events lang. So, magpapakita kayo. Kayo na yung mamili. Apo. Okay po. Diba? Kayo na yung mamili. Para represented yung parang bawat generation or year covered. Parang gano'n. Tatlo lang will be. Okay. So, ulit nga, this is ikatlong. Bali po sa activity namin, Prof, magpapakita po kami ng tatlong significant or yung represented lang po yung mga generation. Pwede kasing ipapakita niya na yung paglaban ng mga, halimbawa, yung isang picture nyo, okay? Yung paglaban ng mga revolutionist at saka propagandist. Diba? Meron gano'n, Yes po. Yep. Opo, Prof. Yan, yung picture ng dalawang tao na yon. Okay? Yes po. Tapos, ano ba yung susunod na mag-EDSA ka na? Yes po, EDSA. Tapos kasi hindi mo pa mailagay na historical event ang pantry. Hindi naman Di ba? Opo. Hindi So, ano pa after EDSA? Ang masasabi natin na historical or baka meron in between before
yung sila Rizal. Tapos, Prof, EDSA, baka meron pang isa. possible kaya nung Typhoon Yolanda? Historical? Yes po, naging Tingnan niyo historic. yung definition ng historical event. Ano ang ibig sabihin ng historical? When do you say that this situation or event is historical? Okay po. Kasi ganun yung dapat dahil maliwanag saka historical event ang focus niya. Yes po. Kaya you have to be safe. Maybe to play it safe, you can ask Sockside people, ano ba yung what we can consider safely as historical events. Alright, Prof. Para meron kayong vertical and horizontal integration dito. Naiintindihan ba Yes yun? po, Prof. Oo, Yes po. ganun na lang. So, 3 lang will do. And then you process it. Diba? Yes po. Pwede mo lang i-process yung dito. So, Bali, picture analysis po, Prof, kami. Kung actually, saan. hindi lang yung picture analysis eh. Historical analysis yun eh. Kaya lang, Yes. i-represent mo ng picture kasi hindi ka naman magpapabasa ng event, diba? Yes po. Opo, Prof. Yun. So, yun yung pwedeng, yun yung palagay ko pwedeng gawin para lumabas yung, para lumabas yung kailangan natin makuha sa kanila. Opo, yung Come up with good questions, di ba? Yes po, Prof. Opo, Prof. Sige. Yun yung gawin nyo. So, nakikita nyo na, Yes po. Opo, Prof. Oo. Okay, sige. Tatlo. Sandali, ha? Okay, sige. Bakit sa iba wait lang na, meron lang dito na. Tama ba yung quarter nyo? Yes po, Prof. Ikatlong markahan po. Ang 7 na topic po, Prof. Ang 7. Paano siya nakikita? Ang 6. Tapos grade 10, tama ba? 7. Grade 7 po, Prof. Sorry. Kaya pala di ko lang. Wait. Kaya tignan natin ha. Unit 3. Okay. Page 205 po, Prof. 268. Saan mo nakuha yung 205? Dito po sa matatag ko po, Prof. Kasi kinigan sa matatag. Okay. Opo. Yes po. 200. Siyempre titignan ko yung libro ko. Ay, kaya pala, Prof. Magkamakit pa tayo ng kaya tayo ng page. Okay, sige. Tingnan natin yung Prof, nakakuha din po kami ng libro. okay lang. Pero hindi niyo pwedeng verbatim yung pagkuha, no? Di ba? Opo, sa may ESP po, sa grade 7. ESP na, yung book namin ba yan? Opo, ganito po yung sa topic, yung kay Ma'am Vanessa po. Mga Vanessa? Vanessa po yung nakalagay na author po eh. Hindi yun kami. Ay, hindi po. Ibang Iba pala, Prof. Nagulat ako, iba ba yung pangalan ko? Hindi po. Hindi ako yan. Okay, sige. Magkaiba tayo. So, tinitignan ko rito sa ginawa ko. Yung mga teacher na kasaysayan. Siyempre, one is EDSA. Okay. Mga kapatid. Naglagay nga siya ng community pantry, katulad yung sinabi niyo. Pero just to be safe, alam niyo na lang ko sa Sockside, ha? Yes po, Prof. Okay. Isa daw. Next. Ayusin yung ha. Eto, paano tayo dito? Ano gagawin natin dito? Ano yung mga coverage niyo dapat yan? Ayun po, Prof. Naglagay po kami ng
kahulugan na ng pakikipagkapwa. Tapos tuloy po kami sa kolonyal, yung mga pakikipagkapwa po that time. Kolonyal, tapos yung mismong kolonyal and yung EDSA People Power na po. Ay, martial law then EDSA People po. Ay, pala. EDSA People lang po pala. Ayun po yung line chart po namin. Sige, so dito, kahulugan ng pakikipagkapwa. Pakikipagkapwa. Yes po. Opo. Okay. So, yan. Parang ito tinatanggap natin, ha? Sige. Yan, ilalagay natin. Tapos, pagkatapos niyan, ano pa? Prof, may kulang dyan sa outline. Ito pong mga makasaysayang panahon at pakikipagkapwa, hindi po namin siya nalagay. Pero andyan po siya sa outline, sa content namin. Ayan po. Ito po, Prof. Yung kasunod po. Nadelete po. Ito po, Prof. Sa baba. Mga makasaysaya. Ito po, Prof. Kalimutan, ano lang po namin dito na ilagay. Oo. So, dito. Opo, ayan po yung sunod sa kahulugan na. Okay. Tapos nun, ano pa? Anong ina-address nitong A? Wala. Pang-unlock nyo lang to. Yes po. Opo. Anong ina-address nito? Anong LC? Yung letter A po, Prof. Yung cognitive. Ano ba sabi sa cognitive? Yung nailalarawan ng Nailalarawan. impluensya ng kasaysayan sa bansa po. Okay. O sige, letter A to. Tapos, anong susunod? Ano yung B? Ano yung dapat sa B? Ayun po, yung paraan po. Yung paraan po, Prof. Sa B. Nasaan ba ang LC na? Eto. Yes Eto po. yun, di ba? Yes Opo, yung naika. Kukunin ko na to ha, para hindi tayo... sige. Eto, pagbalik. So, identified yung A. Tapos, sabi nyo, eto, intro lang to, di ba? Yes po. Opo. Intro lang. Intro. Tapos, eto na. So, nailalarawan. Yes Eto po. na. Opo. Yan. So, eto yung B. Yes po. Ano dapat ang pinag-uusapan sa letter B? Paraan po. O kahalagahan po ng kasaysayan. Oo. Yung mga issue po na Hinahayag ng malinaw ang opinion tungkol sa kahalagahan ng kasaysayan sa pakikipagkapwa. Okay, so eto, kahalagahan ng kasaysayan sa pakikipagkapwa. Dito ka na, i-relate mo na because of this event, tumibay yung pakikipagkapwa. Diba? Okay po. Parang magkasunod na lang sila din dito kaya nga gano'n. Diba? Dito lang nauuna yung, yung mga event. Okay. Actually po, Prof, nasa... Makasaysayang panahon. Yes po. Tatanggalin muna natin to, di ba? Sige po. Opo. Oo, para hindi confusing. Tapos, yung kahalagahan ng kasaysayan sa pakikipagkapwa. Kasi, ano na sila, related sila. Okay. Opo. Tapos na tayo dito. Yes po. yes po, Prof. Ito ng letter C natin. To. Opo, Prof. Yes, Second po. motor po. Alright. Mga, Ayan na po naging yung key- mga paraan po, Prof, ng pakikipagkapwa sa kasalukuyang panahon. Oo, yun. So, mga paraan. Kayo na bahala sumulat so letter C. Pero, kulang pa yan kasi dapat meron din tayong ganito rito. Kasi dito natin, may talakayan kayo na ito yung parang magiging important to kasi ito yung general na LC. state po. Okay po. Diba? Opo, Prof. Paano po yun nade-discuss, Prof? Ito lang focus mo. So parang ganito lang siya. Tandaan na ang maingat na paghuhusga, lalabas mo lang yung importance nun. Pwede po siyang Okay. parang maging last part po ng abstraction, like parang Oo, summary siya. Oo. Kasi di ba, Okay po. etong 7 na to ay touch ng A, B, and C. Yes po. Di ba? Oo. Kaya siya, nandun siya. So parang Okay. kasagahan ng maingat na paghuhusga. So parang sinasabi mo rito, kasi ito yung value niyo, di ba? Yes po. Parang sinasabi mo rito, kahit na noon hanggang ngayon, yung maingat mo na paghusga ay mahalaga. Di ba? Yes po.
Parang ganon. Okay? Nagiging mahalaga yan sa pakikipagkapwa. So, pwedeng ang touch nyo, ano bang ibig sabihin ng ingat na paghuhusga, bakit kailangan niya sa lahat ng events or issue at sa mga dadating pang issue. Ganun. Gets po, Prof. Okay na? Yes po. Apo, Prof. O, sige. So, ganyan na ha. So far po na-touch naman ng abstraction namin yung ano. Yes, oo. So, tanggalin nyo na yung hindi kailangan Yes dito. po, opo. Tapos, alam nyo, yung lesson nyo, hindi kailangan ng maraming value issues such as this. Kasi, value based na to sa facts and figures eh, kasi totoong nangyari. Opo, opo. Diba? Nagets ba yon? Yes po, Prof. Apo, Prof. Oo. So, hindi nyo na kailangan na but I appreciate na nilalagay nyo yan, ganyan, yung halimbawa mga datos nyo, yung ganyan. Pero in essence, di na kailangan kasi factual naman yung sinasabi nyo. Yes. Hindi na yan, fiction yung mga historical events nyo. Okay. Okay? Okay po, Prof. Hindi kailangan, punta lang kayo sa what is essential, ayoko na yung basahin, kayo ang titingin yan. Sige po, Prof. So, application, sabi nyo, ma'am, ito yung gagawin namin sa application. Ito po yung aming application at titignan na lang natin ang alignment nito. Okay po. Kasi magsasabi sa akin kung align o hindi. Ano, Prof, yung kasalukuyang ano po yung nilagay namin dyan? I Yung think relief po, Prof, operate. align Diba, naman hindi po. Kala ko as it is yung ano nyo. Apo, yung C po. So, ito ang rin yun, di ba? Yes po, Prof. Opo. Ito yung objective nyo. Bali, magiging tableau po yung yung application namin. Paano? Na magiging suited dito? Na isasakatuparan nila yung kilos? Paano nila itatabi yun? Like, Sa ano po, post po nila sa Tableau Pro. opo, dun nila, Re-enact nila? Opo. yes po, Prof. Kung pag re-enact nila, hindi nila na isa sa katuparan ang mga kilos na nagpapahalaga sa inyo. Do you understand? Hindi. Okay. Di ba? Opo, Prof. Oo, hindi. Parang ganito. Yung mag-capitalize kayo dito sa although hindi, yung nangyari nung September 21, Yes, di ba? Okay. Parang mag-aano ka kasi kailan maisakatuparan nila ang mga kilos na nagpapahalaga sa influensya na kasaysayan sa mga bansa. Parang itanong mo, meron ka na bang nalahukan na, di ba, yung ganon? Yeah, gets na po, Prof. Nagets nyo na kasi pag tableau, sasabihin ko, pinapare-enact nyo lang. Okay po. Opo. Nagets na ba to? Nagets po, Prof. Oo, so nakita nyo na talagang relevance na dapat naka-anchor ka sa objective mo na yung objective ay galing kay DLC para magkaroon ng yung kwento ng LP nyo. Oh. Okay. So, dito po, Prof, pwede po mga set of questions po kami. Hindi, magtatanong, parang ganito, magtanong ka sa kanila siguro na grade 7, no? Grade 7 ba? Yes po, Prof. Opo. Magtanong ka, siguro magtanong ka lang sa kanila kung meron na ba silang na lahukan na parang mga makasaysayang action o yung mga activity. Kung wala pa, ano ba yung gusto nilang lahukan in the future? At bakit? Di ba? Okay po. Parang ganon. At bakit? Kasi, para kahit sabihin mo, gusto kong lumahok sa ganitong rally na ito yung advocacy o bakit ka lalahok doon? Eh, obviously, dapat ang sagot dyan ay hindi lang for self-preservation pero para sa common good, pakikipagkapwa. Di ba? Ganon. Okay po. Naintindihan? Opo, Prof. Oo. Yung, Kala po namin, Prof, pag application, kailangan kikilos po yung mga bata. Like, may activity na ano talaga. May maipuproduce po magagawa sila. yung activity dito sa topic na to eh. Hindi naman magagawa yung activity. Di ba? Kasi gagawin nila yan sa labas eh. Pero at least eto, meron sila sa dito ko gusto lumahok. Bakit? Kasi yun, tignan mo, hindi lahat ay pwedeng gawin sa loob. Kasi pag eto yung pinagawa mo, nagre-reenact ka, nasan yun? Cognitive lang yun. Opo, Okay hindi po po. na isa sa kilak. Opo, Prof. At least eto, kung naisa sa katuparan, plan of action nila yan, or action plan nila yan, na dito ko gusto pumunta, kasi ganon, di ba? Okay. Kita Prof, na,
I have suggestion po. Regarding sa application, what if po, paggawan din namin sila ng plan of action after namin tanungin? Exactly yun yung gagawin nyo. Oh, Parang, okay po. nasaan gusto parang ganito. Dalawa kasi yan maaring meron na silang nalahukan or meron silang gustong lahukan. Okay po. Baka sa isa, parang yung event na na makakatulong sa nakakarami o sa kapwa. Yes po. And kasi kung sa totoong buhay, kung grade 7 yan, baka wala pang masyado. Yes diba? po. Opo. Opo. So, pagka ganun, mag-a-action plan kayo. So, siguro naman alam niyo yung mga nangyayaring issues sa lipunan natin, blah, 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 blah. Ano ba ang gusto mong lahukan na na pakilos o kaya na bakit ganon? Dapat lumabas doon kasi makakabuti yun sa halimbawa lang pagbo-boycott ng kasi di ba dati sinabi mga jeep mawawala na. Yes po. So, parang mga e-chips sa mga ganun-ganun na lang. So, parang ibo-boycott nila yan. Bakit? They still want to have that traditional jeep, mga ganun. So, parang sasabihin natin, meron silang ginagawa na sa abot ng kanilang kakayahan. Di ba? Okay po. Yes po. At saka yun, nationwide din naman yun, yung mga ganun na issue. So, yun yung tignan nyo. Timely itong sa inyo, kasi because of corruption. Opo. Timely ito. Medyo nyo na to. Pwede nyo na siyang, like, very real to ngayon, very relevant siya. Yung assessment nyo, galing yan sa bagong abstraction na gagawin nyo. Tama? Yes po, bro. Tanggalin nyo yung hindi kailangan at Okay hindi po. naman aligned sa hinihingi ng DLC. Anong papagawa nyo sa assignment? Dyan po sa assignment, balak po namin paggawin sila ng TikTok video na nagpapakita po ng pakikipagkapwa araw-araw. Tapos nagbigay kami ng example ng scenario po. Okay. Naisa ko ang makilis ng pagkakit sa But, ano ibig sabihin nito? How do you understand this? Tignan lang natin kasi pwede pa rin naman to sa assignment, etong letter C na to Sige nga, ano yung nakikita nyo rito? Ayun po, Prof. Doon po sa TikTok video po nila, papakita po nila yung mga kilos na yun. Like yung impact po ng nangyari sa kasaysayan. Magre-reflect po kasi yun dun sa kung paano sila nakikipagkapwa sa ngayon. And So, ganito sabihin nyo yes po. Gagets ko na idea nyo, pero huwag na mag-TikTok. Pwede naman sabihin nyo gano'n, Pero parang halimbawa, just ikaw, magbi-video ka, seconds lang. Okay? Seconds lang. Na ikaw si Tandansora. Person na makinig ka, i-video ka. Seconds lang, huwag niyo papakabain ng 1 minute yan. Sabihin niyo, mga bata, naaalala niyo pa ba ako sa tanda at sa pagod ko, ang hirap ko. Hindi ko nakihan ang mga sugatang Katipunero po. Oo, katipunero. Kahit hirap na ako, yun, ipinakita ko ang pagmamahal ko sa kanila. Parang ganun. Ganun ipapag. Okay po. Give them an example. Kasi pagka ganito lang yung direction mo, di ko na yun naiintindihan. Gets Okay? po, Prof. Gets. Naintindihan ba? Ganun dapat. Ganun dapat. Na, Apo ka. pwedeng ganun. Tapos, ikaw, Mr. Morales, pwede nakikita ko dito yung pagsira na, pagpunit ng yun? Yung sedula po Sedula sa po, Pugad Lawin. Maikli lang yun. Matutuwa pa yung Okay po. matutuwa pa yung mga bata. Pero maganda yun sa abstraction yung nilalagay. Di ba? Oo nga po. Mas cute yun sa abstraction Kasi parang, naalala niyo ba itong mga to? Yung ganun. Ay, actually, Prof, pwede naman namin i-integrate yun. Opo. Sa palitan nyo lang siguro yung yung closing activity na pinag-usapan natin. Ipasok Assignment pa lang po, Prof. assignment pala. So, ipasok nyo yan sa Abstraction. Okay. Ngayon, ganun. Meron na ba tayong about news? Wala pa naman, no? Wala pa po. Wala po. Hanap sila ng news
na mga makasaysayan, hindi lang sa Pilipinas sa ibang bansa naman, di ba? Okay po. Saysayang events sa ibang bansa, pili lang sila ng, halimbawa sa Asia, puro Asian countries lang, na nagpakita na yung event na yon ay para yon sa lahat, para sa common good. Apo, common. Yun na po yung parang Kakanta magiging po, assignment namin, Prof, no? Kakanta niya. Yan po yung Ayun. closing namin, magiging kanta po. Okay. So, eto ba, to the tune of, ano to? Paatuhod. Paatuhod po. Sige, bahala kayo. Gusto niyo po ba ng sample, Okay. Prof? No? Baka mamaya pagdating dito, naging comedy na yan, O, kasi ayusin nyo. Bro, kakantayin niyo mo. Perfect yan, Kung Prof. papakantahin nyo yun, hindi nyo ipapakanta sa kanila, kasama kayo kakanta. Okay Opo. na? Yes Mas po. liwanag na tayo ngayon. Yes po. Apo. Okay, okay, next na please. Okay, gawin na yan ngayon ha. Bukas Thank ang you, pasok. Prof. Joining na po sila, Prof, yung susunod po. Sige, sino yan? Si Perias and Fabregar po, Prof. Sige. Leave na po ako, Prof. Thank you po. Okay, thank you.